Teka lang. Usap kami noong araw na pumunta ako sa Batangas. Tumawag si President Duterte. Oh, ano? Tanong siya kung kamusta yung takbo ng kampanya. Nagtanong siya kung anong chances. Takpan na natin. 10 senators. Oh. And binigyan ko siya ng realistic na numbers. And then sinabi niya, well, kung yan yung realistic, sabi niya, iiwan na lang natin sa Diyos yung miracles. At sinabi... mga kabsat, yun na yung realistic. Iwan na natin sa Diyos yung miracle. Bakit ngayon naniniwala kayo sa Diyos? Di ba anong tawag ng tatay mo sa Diyos noon? May tinawag siya mga kabsat di ba? Ngayon naniniwala na kayo sa Diyos? Nakakatawa naman tong pamilyang to mga kabsat. Agoy! Ano daw? Hala! Ngayon naniniwala na sila sa Diyos. Ipag sa Diyos na lang natin. Ilan ba ang papasok sa Duterte? Hindi pala, Duterte 12. Ilan ba ang papasok? Ramdam na nila, guys. Ngayon pa lang, di pa tapos ang election. Ilang minutes to? Ilang minutes to? 5 hours ago. Ramdam na nila mga kabsat. Ramdam na. Magsisiyakan to mga garapata. Magsiiyakan kayo mga garapata. Ngayon nyo ilabas ang yabang nyo. Ngayon nyo ilabas na 32 million kayo ha. Ngayon magkakaalaman tayo ngayon kung totoong 32 million kayo. Mga bobo. Kamote. Nako po, tingnan nyo yung buon nyo. Pinapasa Diyos na lang. Di ba? Ramdam na kasi nila yung katotohanan. Alam nila. Agay. Ang sakit ba? Napakasakit isipin. Agoy! Sige, tuloy. Sabi niya, since tapos na yung kampanya at eleksyon, pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman yan? Sinabi ko naman sa kanya na gagawin ko yon. Meron lang kaming mga projects na kailangan gawin sa Office of the Vice President kasi meron kasi kaming project, yung pagbabago program which should roll at the end of a school year. So dapat kasi walang pasok ang mga bata noon kapag nag-roll out kami ng project na yun. Ito yung time na yun. So, sasabay ko lang yung dalawa, yung pag-aasikaso sa kaso niya and yung project namin sa OVP na pagbabago campaign. Thank you, Sol. Ma'am, we have Kat Domingo. Ma'am, you mentioned na binigyan niyo si dating Pangulong Duterte ng realistic number na pwedeng manalo ng mga senators na support na allied with you. Ano po yung number na? Ayan na guys, highlight. Ilan yung realistic na makakapasok sa Duterte na ayon dito kay VP Sara. Tingnan natin ano sasabihin niya. Binigay niyo. Hindi ko na lang i-share sa inyo baka kasi sabihin niyo masyado naman ako overconfident. Pero binigyan ko siya ng number na more than 2. More than 2. Yes. And you... More than 2 daw. Sino kaya yung dalawa? Si Bato? Tsaka si Bongo? Sino yung pangatlo? More than 2 daw Talaga lang. So sigurado niya papasok si Bato tsaka si Bongo. O sino yung pangatlo? Talaga lang mga kabsat. Agoy! Nakapa! Hala! Sige, tuloy natin. Ano sabi pa niya? You base that number on? I base that number on mga surveys na nakikita ko. Both surveys na pinapagawa sa national and pinapagawa ng mga local candidates. Happy ka man. Pasensya na guys, hindi ko pwede ipakita. Total balls naman, si Sara lang naman yan yan mga kabsat. Nasa kwan daw. More than 2 daw ang papasok. Bakit akala ko 10? Dapat Duterte 10. Dapat 10. Dapat more than 10. Isama nyo na si Aimee at si Camille. More than 10 dapat. Bakit 2 lang? Bakit 2? Grabe naman yun. Ibig sabihin, ramdam nyo na. Hindi pa tapos ang eleksyon hanggang alas 7. Pero more than 2. Talaga. Bakit yun lang? Dapat sinabi mo, 10. Diba?
Straight, di ba? Malakas kayo, di ba? 32 million kayo eh, di ba? Dapat din. Asan na yung, bakit to lang? Bakit parang nadidismaya kayo? Bakit? Hindi ba makakapasok si Pastor? Di ba? Pinagyayabang ng KOJC na si Cardema ba yun? Ay, Cordova? 6 million kami. Susugod kami sa Malacanang. O kinabukasan, sinugod sila ng mga 2,000 na pulis sa KOJC. Kinabukasan. Di ba? Hinamon-hamon niya. Kung hindi kami aalis sa Malacanang hanggat hindi po bababa si Bongbong Marcos. Asan na yung 10? Bakit 2 lang? Inday, bakit 10? Bakit 2 lang? Asan na yung 10? Bakit? Hindi ba makakapasok si Mr. Epektibo? Sara, hindi ba makakapasok? Bakit? Hindi ba makakatakbo hindi ba makakapasok si Let Me Be the One? Tragis kami ko sa kanya. Ngayon yung mapapatunayan kung totoong 32 million kayo. Di ba? Patunayan nyo. Mamayang alas 7, ha? O 1 hour 30 minutes from now. Magro-roll na yung bola. Magkakaalaman tayo, ha? Tingnan natin kung gaano kayo kalakas, ha? Saka nyo ako balikan pag nag-live ako, ha? Kayong mga garabatang DDS. Ipanalo nyo si Kibuloy. Ipanalo nyo si Jimmy Bondok. Ipakita nyo ang lakas nyo. 32 million kayo, di ba? Tragis kayo. Lako po! Hala! Bakit ano nangyayari? Bakit sinabi ni Sarah? 2 lang or more. 2 lang or more daw. Agoy! Paano pag isa lang, Sarah, ang pumasok? Paano pag yung isa lang ang pumasok? Alanganin pa yung isa. Paano na yan? Dapat 10. Duterte eh. Duterte. 10 dapat. Huwag mong iniiwan yung iba. Kawawa naman yung 10. Kawawa naman yung 8. Bakit 2 lang? Kawawa naman yung 8. Dapat sinabi mo, nakikita namin, prospect namin, kanyan. Pasok yung 10. Oo. Para maligtas ako, sabihin mo, ganun. Diba? Ganun naman ang plano nyo. Sinabi nga ni Ipe, diba? Pinarinig ko sa inyo kahapon. Ipanalo nyo kami! Hindi, ano yun? Sabi ni Ipe, ipanalo nyo kami. Hindi mai-impeach si Sara. Parang ganun yung sinabi niya eh. Hindi matutuloy ang impeachment na yan. Ganyan po, tragis na, Mr. Epektibo. Kamusta naman ang track record mo, Epektibo? Agoy! Naku ba? Ay, Nanay Sally, shout out. Maraming salamat. Grabe naman si Nanay Sally, nagpadala pa oh. Salamat, Nanay Sally. Guys, sa mga di pa nakakapag-subscribe kay Nanay Sally, nagwa-vlog din po yan. Pakisuportahan, Nanay Sally Nolasco. Salamat, Nanay Sally. Babsat, ano na? Agoy! Sara naman bakit mo iniwan? Dapat 10. Trajectory namin, 10 talaga. Papasok yan. Sure ball. Diba? Bakit nangangamba kayo? Diba? Anong problema? Bakit nangangamba kayo? Kami, tumatawa lang kami. Relax lang kami. Diba? 32 million kayo? Ngayon nyo patunayan na 32 million kayo. Diba? Diba, Makwan? Patunayan nyo na kayo. Malakas kayo. Ipanalo nyo si Kibuloy. Ipanalo nyo si Lambino. Ipanalo nyo si Mata. Sino pa din niya pinanggit? Si Ipe. Sino pa? Sino ba yung alanganin doon? Si Marcoleta, isama nyo na. INC yan, no? Malakas ang INC. Pero balita ko, guys, may mga kaibigan ako, na hindi boboto si Marcoleta. INC pa sila. Yung ibang vlogger na kasama natin na INC, hindi nila iboboto si Marcoleta. So, hindi nila sinusunod yung nasabi ni Kwan. Naku po! Agoy! Naku po! Ano na? Bakit hindi pa tapos ang election hanggang alas 7 pa, pero bakit nadedesperado na? Huwag kayong malungkot. Ganun talaga. Di ba? Agoy! Lako ba, mga kapsat? Siya, yan. Yan yung statement ni Sara, no? Prospect nila, nakikita daw niya, nasa 2 or higit pa. Sabi nyo. Ulitin natin ng konti, ha? Bakit ko sinishare? Watch.
Nagkausap kami noong araw na pumunta ako sa Batangas. Tumawag si President Duterte. Nagtanong siya kung kamusta yung takbo ng kampanya. Nagtanong siya kung anong chances ng 10 senators. Chances. And binigyan ko siya ng realistic na numbers. And then sinabi niya, well, kung yan yung realistic, sabi niya, iiwan na lang natin sa Diyos yung miracles. Milagro na sa Diyos. Sinabi niya, since tapos na yung kampanya at eleksyon, kung pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman yan. Sinabi ko naman sa kanya na gagawin ko yon. Meron lang kaming mga projects na kailangan gawin sa Office of the Vice President kasi meron kasi kaming project yung pagbabago program which should roll at the end of a school year. So dapat kasi walang pasok ang mga bata noon kapag nag-roll out kami ng project na yun. Ito yung time na yun. So sasabay ko lang yung dalawa. Yung pag-aasikaso sa kaso niya and yung project namin sa OVP na pagbabago campaign. Thank you, Ate Sol. Ma'am, we have Kat Domingo. Ma'am, you mentioned na binigyan niyo si dating Pangulong Duterte ng realistic number na pwedeng manalo ng mga senators na support na allied with you. Ano po yung number na binigay niyo? Hindi ko na lang i-share sa inyo baka kasi sabihin niyo masyado naman ako overconfident. Pero binigyan ko siya ng number na more than 2. More than 2. Yes. And you base that number on? I base that number on mga surveys na nakikita ko, both surveys na pinapagawa sa national and pinapagawa ng mga local candidates. Happy ka man. Ako, pinutol naman ng ABS-CBN kagad yung kanilang interview. Pagbigyan na natin. O siya, dahil binanggit ni Sara dito binanggit niya yung pagkatapos ito, tututukan niya yung kay Digong. O, pakinggan naman natin si Sir Bad. Pahiram ng video mo ha. Kapapalabas mo lang 57 minutes ago. Yan lang. Pakinggan natin si Sir Bad. Sir Bad, pasok. Buenos tardes, damas y caballeros. Habang nag-aantay tayo lahat sa sa outcome ng election today, sige, huwag nating kalimutan i-discuss yung issue ng kaso ni President Duterte sa ICC. Dahil after the election, magsishift na tayo full-blown diyan sa dalawang major issues sa impeachment case or hearing ni Sara Duterte, and also dito na Digong, resumption ng trial, pre-trial hearing ni Duterte sa September 2023. So yan na ang next battleground natin. So ganun rin sa kaso ni Duterte, tuloy-tuloy rin ang mga developments dito at kasama na nga dito yung parati natin nire-report na nagpa-file ng mga motion, nagpa-file ng mga recommendation. In fact, sa bilang ko, mga apat o 5 na hirit, mga motion, recommendation, request ang ginawa ng prosecution mula pa depensa mula pa kay Executive Secretary Mejaldea, and then dito kay Nicolas Kaufman at saka sila attorney yung isa pa, yung French lawyer, at marami pa yan sila iba. Siyempre, ang prominent ng talaga yung lead defense counsel na si Nicolas Kaufman. So sa akin, mga 4 to 5 motion na sila na bokya. Bokya. Bokya talaga. Sayang, 150 million pa na a month pa naman ang bayad sa kanila, or 2.5 million euros according to Rappler Philippines. So, ang masakit, mukhang hindi ka bilib-bilib yung mga hirit nila, yung mga
Bakit naman hindi ka bilib-bilib, Sir Bad? Palpak ba sa strategy kaya yung 5 motion sablay? Walang pumasok kahit isa. Legal strategy nila kasi nakalimang bokya na sila. Okay, bilangin natin na nakalimang bokya na. Una, humirit si Mejaldea, question kaagad. Yung naalala nyo, umapir si Mejaldea nung wala pa sa eksena sila Kaufman. Humirit na ipauwi dahil may sakit. Humirit na i-dismiss dahil walang jurisdiction. Humirit na ibigay ng temporary release, kasi yun nga walang jurisdiction. So lahat ito sinabi ng korte ay premature, hindi pwede ito i-discuss. And then nung pumasok na sila Kaufman, sabi nila magpapile daw sila ng motion for temporary liberty. Pero hindi rin nila ginawa kasi sabi nga ni Harry Roque ay wala pang accused na nag-grant ng ganyan na hirit. So ang ginawa na lang nila, yun, una, humirit sila na dapat mag-produce yung mga under Kaufman na ito, mag-produce yung mga witnesses kasi natatakot sila sa dami-daming witnesses, 1,500 sa side ng prosecution led by ICC Chief Prosecutor Karim Ahmad Khan, Pakistani-British lawyer ito, na back up by sila Filipino lawyer, sila Cristina Conti, Joel Butuyan. Meron silang naipresenta or meron sila sa posisyon nila, pinoproseso pa nila, na 168,000 items na ebidensya na pwede ipresenta. Meron sila 1,500 witnesses at meron sila 16 hours of video na putul-putul, mostly involving Duterte incriminating himself or inaamin yung kriminalidad or inaamin yung EJ case or yung existence of the existence of the DDS squad. So humirit ito sila Kaufman. Ay hindi pwede marami mag-witness. I-limit natin. Pahirapan natin yung mga witness mag-witness dahil sila ng passport at saka magpresenta sila ng national ID na wala naman tayo. Yun ang style nila para mabawasan yung numero ng makakapag-testify na mga kamag-anak ng mga biktima ng EJ case. Yun, tinurn down ng korte, binasura. So kung bilangin natin pati ko yung 2 hirit kay Mejaldea, pangatlong hirit na yun, no? And then isa pang hirit nila na magpresenta sila ng friend of the court, or mga eksperto para magsalita or magbigay ng opinion pang depensa kay amicus curiae, ang tawag nila dyan sa Latin, amicus curiae or friend of the court. Yan, dito rin, bigo rin sila, bokya rin sila. So, na yan, dalawa Problema na nila yan, Raspo. Bokya ni Mejaldea, 2 hirit bokya sila Kaufman. Hinihintay na lang nila yung pangatlo, yung motion to dismiss case for lack of jurisdiction. Ay, hindi pa pala. Meron pa pala pang 5. Humirit pa sila na i-recuse o tanggalin yung 2 judges. 2 judges. Dahil bias daw sa kanila. Kaso wala. Bias ba daw? So, yun, kahit mga eksperto sinasabi, maling strategy talaga yun. Kasi hindi pa nga nagsimula ang trial, inaaway mo na yung mga judges. Buti sana kung natanggal ang mga judges na ito. At least pwede ka na, kumpiyansa ka na. Baka yung mga bagong judges, baka pabor kay Duterte. Hindi sila nag-succeed.
So ibig sabihin, itong dalawang judges ngayon, kasi under kay Chief Judge Yulia Mutuk, ibig sabihin, bad trip na ito kina Duterte. So ibig sabihin, pangit yung strategy, mali yung strategy. Hindi mo inaaway ang judge. Talo ka na. Siyempre, bad trip na kay Duterte ang judge. Wala na, desperado na. Iboboto na talaga nila na to convict Duterte. Bad trip na rin sa kanila si Judge Yulia Mutuk kasi hinaras rin nila ito hanggang na puwersa na lang ito itanggal yung social media pages niya dahil inaatake ng mga trolls. So big problem talaga ito. Kumbaga parang nabubumerang, parang sa 150 million a month, parang hindi worth it. Parang napapasama palalo ang kaso, ang katayuan ni Duterte sa korte. Paano ba yan? Kaya ngayon, may harang ka, Sir Bad. Inarangan tayo. Tuloy. kaya no wonder, yung sa video ko kanina, sa interview ni Sara, nung ni-report niya sa tatay niya, Dad, Pinanood natin parang kanina. talo tayo. Parang wipe out sa bandang huli yung kuha natin, padapa. Kasi baka mananalo lang si Bato at si Bongo. What if kung maaresto ito? Wala na. Zero talaga ang padapa. Ayun! So, Possible. Kasi nga may bibigyan ng... Sinabi ni Sara yun. Nakita niya sa listahan. Merong warrant of arrest si Bongo. Tsaka si Bato! Hala! Totoo nga, Sir Bad. Paano pag ganun? Oh, kung dalawa na lang sila tapos maaresto pa, edi wala na. Oh, nakakalungkot naman yan, Sir Bad. Malungkot yung mga garapata sa ano. Nako, mag-iiyakan na naman sila ngayon. O, sige tuloy. Isa pa? mananalo lang si Bato at si Bongo. What if kung maaresto ito? Wala na. Zero talaga ang padapa. So, Uy, grabe naman si Sir Bad. sabi ni Duterte, ganun ba? Di bali anak, mag-concentrate ka na lang. Tulungan mo na lang ako dito sa korte. Mami Dito Bian! sa kaso ko sa ICC. So ang dating sa akin medyo nawawala na siya kumpiyansa dito kina Kaufman. Parang siguro, syempre, anak naman niya, lahat ng tatay, kahit hindi magaling ang anak, super genius na yung anak. So narinig naman natin si Sara magsalita, parang hindi lawyer. Pero siya nang hinihingi ni Duterte. Baka later on, baka hingi pa ni Duterte na madagdagan ng grupo ng mga lawyers, idagdag ng mga Filipino lawyers. Kasi minsan kung nagsasalita tayo, narinig natin magsalita si Harry Roque, parang mas may sense pa kaysa kay Nicholas Kaufman. Parang may magandang puntos pa ni-raise ni Harry Roque kaysa kay Kaufman. Kaya na-call a friend na ito si Duterte. Sa totoo lang, hindi talaga kasi si Sara mismo, tulad ng sinabi ko sa inyo, she has to prepare for her impeachment. Lalo na ngayon, yung hangarin niya sana na mabuo yung mga mapa-elect yung mga senador na hindi iboboto sa kanyang impeachment, naudlot yun. Ang makapasok lang sa kampo niya ay si Bato at si Bongo. What if maaresto na ito? Maiwan yung mga kandidato ng kwan or mga senatorial candidates who run under the bagong alyansang Pilipinas. So, yun 50-50 pa yun. Pero siguro dahil nanalo sila under the Marcos Party, baka ang loyalty nila more kay Marcos na. So, convicted talaga si Sara. Agoy! So, in short, hindi, kung si Duterte ay kumpiyansa na, si Duterte Bago natin ituloy ito, Absat, sinong naniniwala kay Sir Bad sa analysis niya? Press 1 sa mga naniniwala na ano talaga, malapit na ang paghuhukom kay Sara.
Press 1, mga absdat. Press 2 sa hindi. Yung mga garapata dyan, presto kayo ha. Para makita natin kung sino mag-garapata dyan. Magparamdam kayo, nag-subscribe na kayo, panindigan nyo na. Oh, sa mga naniniwala, press 1. Kay Sir Bad, press 1. Oh, dami pakit. Dapat press 2. Mga garapata, huwag kayo mahiya. Ipakita nyo yung garapata kayo. Sige, tuloy. Sir Bad, pasok. Ay kumpiyansa sa mga lawyer niya at na-meeting na ito ni Sara, siguro meron naman sila mga chat group, sila Kaufman, nag-uusap-usap naman sila siguro sa Zoom, whatever. Hindi niya dapat sabihan si Sara na mag-concentrate ka na lang, ayusin, tulungan mo sila Kaufman, ayusin yung kaso ko. The fact na sinasabi niya ito, at nakita naman niya, 5 beses na sila nabokya, 5 beses na sila napahiya sa korte doon sa hirit ni Kaufman na dapat i-recuse or tanggalin sa korte itong 2 judges na sinasabi nila bias, pinagsabihan at nilecturan pa sila ng korte na sinabi, bobo ba kayo? Hindi nyo ba alam na walang right ang mga lawyers, defense man o prosecution para magpatanggal ng judge? Ang pwede lang gumawa niyan yung president ng ICC. So very basic ito. So ibig sabihin, either tatanga-tanga sila Kaufman o lahat na lang gimmick ginagawa para ma-justify yung 150 million a month. Eh, sayang naman yun, Sir Bad. Nabayat sa kanila. Ang problema, bokya. Okay sana yung strategy. Kung nakuha nila, yun pala, technically, wala pa lang silang karapatan, wala silang K para humingi ng recusal or pagpa-inhibit or pagtanggal sa chamber number 1, yung andon yung tatlong judges, wala para silang karapatan para hingi na matanggal ang mga yun. So nilecturan pa sila. Lumabas ba ang kabubuhan nila Kaufman? Di masakit yun, nakakahiya yun. Diba? Solid. So ngayon, ito si Duterte parang frustrated na. Janet, Balik na naman siya sa anak niya as if magaling yung anak niya. Janet, shout Pero out. siguro ang gagawin nila, madadagdagan nila ito ng mga Filipino lawyers. Baka siguro isama na si Harry Roque. Kahit in the background lang, kahit on paper si Kaufman pa rin ang lead defense counsel, pero may tulong na ng mga Pilipino. Tingnan nyo, kung magsalita si Attorney Joel Butuyan na ICC accredited lawyer na tinutulungan yung mga witness, yung mga EJK victims, at kung magsalita si Katrina Conti, mas may sense pa. Mas magaling pa kaysa kay Kaufman. Hindi naman kasi ibig sabihin foreigner ka, mas matalino ka sa Pilipino. Mas matalino tayo sa kanila. Corrupt lang yung mga opisyalis natin at hindi binubuhos ang pera natin sa edukasyon. Pero sa totoo lang, by talent and by birth, mas matalino tayo kaysa sa mga European at Americans. Huwag niyong kalimutan yan. Yun lang, ninanakawan yung pera natin sa edukasyon. Samantala, yung Japan, South Korea, Malaysia, Indonesia, Thailand, buhos ng buhos ang pera, hindi sa ayuda, kundi sa edukasyon. Kaya imbes yung mga Thailander, imbes Malaysian, imbes Indonesian, naghahanap ng trabaho dito, tayo naghahanap doon. Kasi tayo, habang ninanakaw yung pera natin para sa edukasyon, tayo pupunta sa abroad para maglinis ng CR na mga Singaporean, kasi sila dahil binus ang pera nila sa edukasyon. Ang match hinarangan na naman tayo. Match pinasarap pa. Ako po, hinarangan na naman tayo ni Sir Bad. Dali lang Wait lang. 2 harang pa talaga Computer programmer sila, naging banker sila, naging broker sila. Kumbaga, doon sila sa higher level ng mga professionalism.
Hindi naman sa minamaliit natin yung kwan natin, yung mga construction worker, mga domestic helpers, and other professionals. Pero dapat nandun tayo para mga Indian, tinan yung mga Indian ngayon, kayang-kaya nila upakan ng mga missile, yung Pakistan, kasi nag-aaway sila ngayon. Na dahil mga Indian, sila mga executive sa Google, sa Facebook, sa Meta, saan may computer, andun mga Indian. Kung hindi magnanakaw yung mga kwan natin, politiko, tayo sana, mga Indian sana, nagtatrabaho sa Pilipino, mas mayaman tayo sana tayo sa mga Indian. Mga Malaysian sana nagtatrabaho sa Pilipino, mas mayaman tayo sa Malaysia. Kaya wag yung ito ng sagot ko sa mga sinasabi, buti pa nga't ba't nagbibigay ng ayuda? Hindi ang punto. Ang punto, magbigay kayo ng better education, better medical health, better social health. Hindi kasi ang ayuda, ngayon lang yan. Tingnan nyo, after election, may ayuda pa ba? Wala na. Yan ang problema sa ayuda na yan. One time, big time lang yan. Once a year or once a quarter. Pero kung tulungan nyo, dito lang sa East Zamboanga Business and Events Place, 5 estudyante pinapaaral ko dito. Pinapatrabaho ko, nag-aaral sa gabi. Gusto pa sila, sir, mag-stop na lang kami sa schooling, sir, para makapag full-time kami. Hindi. Mag-aral kayo. Ako nang bahala sa mga oras nyo. Bigyan ko kayo ng flexible time. Mag-aral kayo. Tapusin nyo yung pag-aaral nyo. Pero pwede pa rin kayo magtrabaho dito sa akin. Bigyan ko kayo kasi mahalaga ang edukasyon. Mahalaga ang edukasyon. Napunta na tayo sa ibang topic. So, puntahan na natin. Baka yung mga supporter ng mga Duterte supporter sabihin, ay bad, ginagawa mo na naman yan. Hindi nga sinabi ni Duterte na mag-call a friend ako sa anak ko. So ito yung interview ni Sara kanina, okay? Yung marami sa inyo napanood na ito. Pero ulitin na lang natin. Matapos bumoto, humarap naman sa media si Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang kanyang pakita. Kung anong chances nung 10 senators, and binigyan ko siya ng realistic na numbers, and then sinabi niya, well, kung yan yung realistic, sabi niya, iiwan na lang natin sa Diyos yung miracles. Shout out, Kabsat! At, Go Philippines! Sinabi niya, since tapos na yung kampanya at eleksyon, kung pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman niya. Na sinabi ko naman sa kanya na gagawin ko yon. Meron lang kaming mga projects na kailangan gawin sa Office of the Vice. So, narinig nyo yun? Narinig nyo? Kasi tinanong siya na, Sara, nasabihan mo na ba si Presidente? Sabi niya, ay, tumawag sa akin si Presidente. Kinumusta niya yung kampanya at binalita daw niya na medyo tagilid tayo. Pero sabi daw Duterte, sige, okay, kung ganyan, magdasal na lang tayo ng milagro. Pero tapos ka na dyan sa eleksyon, tulungan mo na ako dito sa kaso. O pakinggan natin ulit. Para sigurado lang. Para sigurado. Baka sabihin, gawa-gawa ko to. Matapos bumoto, humarap naman sa media si Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang kanyang pakita. Kung anong chances nung 10 senators, and binigyan ko siya ng realistic na numbers, and then sinabi niya, well, kung yan yung realistic, sabi niya, iiwan na lang natin sa Diyos yung miracles. At sinabi niya, since tapos na yung kampanya at eleksyon, kung pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman niya. Na sinabi ko naman sa kanya na gagawin ko yon. Meron lang kaming mga projects na kailangan gawin sa Office of the Vice President kasi meron kasi... Yun, narinig nyo. Tama. So, humingi ng tulong ang tatay sa anak. Anak, balik ka na dito. Ayusin mo nga yung mga nangyari dito. Problema sa legal team. Okay. Okay naman yan. Normal naman yan. Humingi ka ng tulong sa anak. Normal naman yan. Lalo na kung lawyer ang anak. Pero alam naman niya, unlike kay Attorney Joel Butuyan at unlike kay Attorney Conti, hindi
ICC accredited lawyer si Sara. Number 2, Rosca, tama ka dyan. hindi binasa si Rosco, tama. Sara sa mga batas at patakaran dyan sa ICC. Number 3, hindi active lawyer si Sara. Kahit dito nga, nakikita nyo, hindi nga nasa site ng mga batas-batas. Yan ang problema kasi yung mga lawyer, parang tao rin yan. Kung hindi yan active sa legal profession, let's say politiko lang yan, whatever, ganun. After graduation ng school, law school, imbes nag-practice, nag-politiko, o nag-advisor sa mga kampanya, ganun. Eh hindi na yan, medyo nawawala na yung legal kwanyan, yung acumen, or yung nawawala ng konti yung kwanya, yung exposure niya sa batas. Tulad ito si Sara, hindi naman ito nag-practice. Kaagad nagkwan na lang ito. Nag-politiko, nag-vice president, ganun. Nag-vice mayor sa tatay niya. Ha? So, kumbaga, delikado pa nga kung umasa ka na itapon mo kay Sara yung responsibilidad to lead the defense. Kumbaga, kukunin mo yung ICC accredited lawyer, yung kabisado na yung patakaran dyan sa ICC. At meron decades of experience. Si Kaufman, meron 3 decades, 30 years na experience. Oy, Ilocano Ma'am in Denmark, thank you for supporting independent and truthful blogging. Siyempre, overtime yung BAT team ngayon. So your help, we really go a long way. Kasi siyempre, abono na naman si BAT. Okay. Medyo mako na yan. All good na tayo kay Sir Bad. Maraming salamat, Sir Bad, no? So, yun nga, mga basat. Nagdududa na sila kung may magagawa pa ba tong mga attorney nila sa ICC ng tatay niya, no? Diba, biro mo, 5 bokya? Agoy. Pera-pera na lang. Sabi nga ni Rosco, nako, kilala na ni Duterte ang Diyos ngayon. Dati puro F. Hindi lang dati puro F, puro stupido. Sabi niya, stupid God. Sabi niya, ngayon nakuha na sila sa Panginoon, no? Kabahala na si Lord. Naniniwala na sila kay Lord. Kamote. Ay! Bakit wala nag-press 2 ng Garapata? Bakit puro press 1? Ibig sabihin, naniniwala lahat kay Sir Bad. Bakit press 1 lahat? Hindi kayo lumabas? Sayang naman yung pag-subscribe nyo kay Maestro. Ayaw yung malaman na Garapata kayo? Masakit ba? Agoy! Nakto po! O siya, punta natin isang topic. Okay na tayo kay Sir Bad. Siyempre, bago tinumpisan yan, mag-countdown muna tayo, mga absat. Alright, here we go!